7,641 islands, 82 provinces, 1,491 municipalities, and 494 cities. Yan meron ng Pilipinas. These numbers, did you know that Philippines has a lot to offer when it comes to tourist destinations? Like Puerto Princesa Underground River. That includes in 7 wonder of nature. The perfect shape of Payong Volcano in Albay, the famous Chocolate Hills, and the white sand beach of Boracay. And that is the big reason why I decided to do the Philippine Loop again. To discover, to explore, and to share to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will travel the whole Philippines again. I'm Kip Kalikasan from Pasig City, and this is Philippine Loop Season 2. Tara, samahan nyo kong pumadyak at ikutin ang buong Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Mula sa tulay na magapit kung saan ako natulog at nagpahinga, nag-umpisa ako maglakad dahil nga butas ang interior ng aking bisikleta. Kamalas-malasan pa, brown out ng araw na yan. Dahil di umano, may naayos na poste. Marami ako nadaan ng mga vulcanizing shop kaso sarado. At karamihan nire-reject ako dahil nga walang kuryente. At pagtapos sa 6 na kilometro paglalakad, nakahanap ko ng vulcanizing shop na hindi na kailangan ng kuryente. Sunog lang, pwede na. Kaya nagkaroon ako ng oportunidad na mapaayos ang bisikleta at bumalik ng kalsada. Malakas ang hangin dahil nga sa napipintong bagyo ang pagpasok ng Bagyo-Juan. Ramdam ko ang lamig na humahampas sa aking balat. At ang pagsayo ng mga dahon sa paligid ay hindi pa pagkakailang may darating ang malaking unos. At nang maramdaman kong mambo na, sumilong muna ako. Isinilid ko ang aking mga damit sa garbage bag para hindi naman mabasa. At nang napansin kong umuga ang pala ng waiting shed na kinatatayuan ko, nagdesisyon ako lumipat. Mahirap na, nasa harapan pa naman ako ng sementeryo. At pagbalik ko ng kalsada, dumaan ako sa lumang simbahan ng Lalo. Nanalangin na sana gabayan ako sa aking paglalakbay, pati na ang mga kapatid kong naiwan sa bahay. At habang palapit ako na palapit sa bahay ng Apari, mas lalong lumalakas ang hampas ng hangin. Nang may madaanan na waiting shed, huminto ako para i-practice ang duck cover hold. At bumagsak na nga ang ulan kaya napilitan na akong magsuot ng kapote. Iniinda ng payat kong katawan ang lakas ng hangin at lakas ng buhos ng ulan. Hanggang sa marating ko ang sentrong bayan ng Calabanyugan. At mula sa sentrong bayan ng Calabanyugan, 5 kilometro pa ang pinagda ko hanggang sa marating ko na ang arko ng Apari. Kung noon, ang buong akala ng karamihan na ang dulo ng Luzon ay Apari, pero hindi. Dahil ang talagang pinakadulo ng Luzon ay ang bayan ng Santa Ana. Kumayami lang talaga siguro sa timsong ng Itbulaga na mula Apari hanggang Ulo. Even ako, akala ko ang pinakadulo ng Luzon noon ay ang Apari. Pero nung maiikot ko na ang buong Northern Luzon, doon ko nalaman na pinakadulo talaga ng Luzon ay ang bayan ng Santa Ana. Kung sino makita ang Calayan Island at marami pang mga isla. At nung marating ko ang seaside ng kanilang bayan, sobrang lakas na ng alon. Na ang tubig na nagmumula sa dagat ay nag-dive na sa bayan ng Apari. At dahil sa gale warning signal ng Pag-asa, walang mangingisda na pumalaot. At yan ang tunog ng lakas ng hangin. At bago pa ako tangin ng hangin papuntang dagat, nagdesisyon na akong lumabas na Apari. Saglit kong sinilip ang bago itinatayong tulay na magdudugtong sa bayan ng Apari at bayan ng Ballesteros. Dumaan ulit ako sa mga bayan kung saan ako nanggaling. At bumalik na ako ng magapit, hindi na ako pabadyak dahil nga masama ang panahon. At yan ang kwento sa likod ng pang-16 na araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.